Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Ha? Bigyan nga natin ng punto itong tungkol dito sa development sa Senado. Ayan, may magandang development sa Senado tungkol sa labanan sa pagkapresidente ng Senado. Ay nung nakaraang kasing mga araw, parang nagyayabang yung kampo ni Chis Escudero, indabag na. Sigurado na, Senate President si Chis Escudero. Yun ang pinagmamalaki ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, ay kung mag-i-election ngayon or bukas ng Senate President, sigurado na si Chis Escudero. Katapos niya, nagsalita na rin si Joel Villanueva. Kung mag-i-election ngayon, mahigit 13, mahigit 13 ang sigurado na kay Chis Escudero. Yun, ano sila? Nagmamalaki sila na, indabag na. Senate President na uli si Chis Escudero. Ay may biglang nagsalita. Si Mig Zubiri nagsalita. Sabi ni Mig Zubiri, hindi ako boboto kay Chis Escudero. Hindi ako kumbinsido sa performance ng Senado sa ilalim niya. Susuportahan ko si Tito Soto. Yun. Ang tawag daw sa kanilang bloke, Veterans Block. Veterans Block, mga veterano. Ay veterano ito kasi ito yung mga senador na matagal na. Matagal na itong mga senador na nagbabalik. Halimbawa, si Soto, matagal ng senador yan, si Lacson, si Loren Legarda, kasama daw nila, si Zubiri nga. So yun yung apat na nangunguna diyan sa tinatawag nilang Veterans Block, mga veterano. Ngayon, anong tsansa nito na lumakas itong grupo na to? Ang pinagmamalaki kasi ni Chis Escudero, yung Pro Duterte, kanya na yun eh. Sulit na sa kanya yung Pro Duterte. 7 yan. Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Padilla, si Aimee, si Camille Villar, at saka si Mark Villar. So 7 na yan. Ay nasa kanya pa si Chis Escudero, nasa kanya pa si Cayetano. Siyempre bit-bit ni Alan Peter yung kapatid niyan si Pia. Sa kanya rin si Jinggoy. Bit-bit naman ni Jinggoy yung kapatid niya si JB. Tapos si Joel Villanueva nagsasalita na. Si Tulfo nagsalita rin. Escudero din daw silang magkapatid. Kaya parang dito, parang nakakasigurado na si Chis Escudero kaya nagmamayabang na. Kaya lang, sabi naman ni Cayetano, kung ngayon ang butuhan or bukas, panalo na si Chis Escudero. Kaya lang, matagal pa naman daw. Malalaman talaga ang Senate President sa July 28 ng umaga. Totoo naman yan. Kasi yung July 28 ng umaga, yan yung eleksyon ng Senate President. Diyan mag-i-eleksyon ng mga officers ng Senado. July 28. Pagka umaga, mag-i-eleksyon ng mga Senate officers, Senate President at iba pa. Senate President pro tempore, Majority Floor Leader, pipiliin nila yan sa July 28 ng umaga. Pagkahapon, pupunta na sila sa Kamara, SONA. Kaya tama naman yung sinabi ni Cayetano, malalaman talaga ang Senate President sa July 28 ng umaga. Kasi marami pang posibleng mangyari. Katulad kanina, di ba, diniscuss ko kanina, ano ba itong sila PBBM? Hinahayaan nila na makontrol ng mga pro Duterte ang Senado? Ay itong si Chis Escudero namamangka sa dalawang ilog eh. Nakikipag-usap sa kampo ng Marcos, siyempre kaibigan niya si Liza Araneta, tapos nakikipag-usap din siya kila Aimee, Marcoleta, Bongo, Bato, Padilla. Pareho niya namamangka sa dalawang ilog para din sila Villanueva at saka sila Cayetano. Pare-pareho talaga yung mga oportunista eh. Anyway, so ngayon, posible pa bang magbago yan? Ibig sabihin, yung sinasabing sigurado na si Chis Escudero, posible pang magbago. Sabi nga ni Cayetano, sa ngayon, kung mag-i-eleksyon, Cayetano, base sa nalalaman nila. Pero, malalaman naman yan sa July 28 ng umaga. Bakit? Pag gumalaw ang Malacanang, pag kinausap yan si JB Ejercito, hindi sasama yan kay Jinggoy. Pag si Cayetano, inoferan niya ng kung anuman, hindi sasama yan kay Escudero. Pag si Tulfo, si Erwin Tulfo, at saka yung kapatid niyang si Rapi Tulfo, kinausap yan ng Malacanang, ito dapat ang stand natin. Dito tayo sasama sa Senate President. Susunod yan. Kaya yung mga nagsasabi na Escudero sila, tulad ni Cayetano, tulad ni Tulfo, at saka ni Joel Villanueva, wala pa kasing galaw ang Malacanang. Wala pang galaw ang Malacanang. Pero pag gumalaw yan, maliban na lang kung talagang susuportahan din ng Malacanang si Chis. Pero yun na nga, hanggat hindi pa dumarating yung July 28 ng umaga, hindi mo pa mapipirmi kung sino talaga. Kasi sa ngayon, parang si Chis, nagagawa niya na namamangka siya sa dalawang ilog. Kuha niya ang suporta ng Pro Duterte, kuha niya rin ang suporta ng Marcos, ng Malacanang. Malapit siya kay Liza Araneta eh.
Pero pag inisip din ng Malacanang na ang kailangan sa Senate President, wag yung nakikipag-usap sa Pro Duterte. Yung diniscuss ko kanina, na dapat pasiguraduhin na ng kampo ng Marcos at Romualdez na hindi na lumakas ang Pro Duterte. Kasi mananalo si Sara niyan sa 2028. Ang mas may malaking problema nakataya sa eleksyon sa 2028, Marcos. Kasi kung mananalo ang Duterte, makakabalik ang Duterte, sila ang babalikan niya. Mas hindi pa nga dilawan. Mas hindi pa dilawan. Kaya, iisipin din ng Marcos na dapat ang Senado atin. May isang forum kasi na imbitahan yung dating congressman ng Negros Occidental, si Monico Pentevilla. Maganda yung talakayan nila, nung si Alihar ba yun? Jojo Alihar. Ang sabi ni Monico Pentevilla, ang Senado ngayon nakukontrol ng Pro Duterte. So papayagan ba nila PBBM yan? Na ang Senado ay nakukontrol ng Pro Duterte. Mahirap yan. Pag ang Senado nakontrol ng Pro Duterte, lalakas ang Duterte. Pagdating niya ng 2028, mahihirapan sila na matalo ang Duterte. Lalo pang lalakas Kaya lang, kapag si Escudero kasi ang Senate President, lalong papalakasin yan ang Duterte kasi nakikipag-usap sa dalawang kampo. Namamangka sa dalawang ilog. Nakikipag-usap kila Lisa Araneta, kampo ng Marcos, nakikipag-usap sa kampo ng Duterte. Pareho niya pinaglilingkuran. ganyan ka-oportunista si Chis Escudero. Walang paninindigan. Kunwari, neutral. Pero sa ginagawa niyang yan, nakakampihan niya ang kampo ni Sara at ng mga Duterte. Anyway, salamat na lang at may lumitaw na bagong grupo para makounter si Chis Escudero kasi namamayagpag, masyado ng arugante, masyado ng mayabang. At least may lumilitaw na grupo na nagka-counter kay Chis Escudero para medyo mabawas-bawasan naman ang yabang, mabawas-bawasan din ang pagiging arugante na parang in the bag na, sigurado na. Pero pag itong grupong ito, sinuportahan to ng Malacanang, maiiba ang configuration dyan sa Senado. Kaya wag munang magdiwang sila Joel Villanueva, wag munang magdiwang sila Chis Escudero. Marami pang posibleng mangyari dyan. Tulad nga ng nasabi, malalaman talaga ang Senate President sa umaga ng July 28. Yun. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Punto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.